Kami na talaga, maraming salamat ating mga panelists at maraming salamat Direct Pilipinas. Mga kabayan na madalas manood ng International MLBB Esports, eto na, gusto nyo the main event! Manjin Valdas together with Francis OSX. Hey! Here we go, the Selangor Red Giants versus Fnatic Onyx. Alam mo naman ang kwento sa Selangor Red Giants, Kuya Francis, the undefeated team sa MPL Malaysia. Games lang ang mga natalo nila. Nung playoffs pa yun. Pero nung regular season nila, sila ang nagdo-dominate na tinilor sweep nila lahat ng kalaban nila. Meanwhile, kalaban nila ang four-time champ, Fnatic Onyx. On a verge of ano to, Kuya OSX, on a verge of elimination. Ramdam ko yung init na pag-repeat mo ng 4th time. Dahil nga ang Fnatic Onyx ang nag-iisang defending champion Oo, ng pare. MSA. At saka Kuya OSX, ano ba ang senaryo pare? Ilan ba ang kailangan na puntos ng SRG? Sinabi yun kanina, pwede bang pa-repeat sa akin? Tama ba ako? 1 point lang is the needed point? Isa lang. Oo, ng SRG. So isa lang ang kailangan ng SRG at kung ma-1-1 nga to ng Fnatic Onyx, still they are eliminated. Nakilit ang Vapor ng Indo, Kuya OSX. Kasi Felix. tanggal na rin yung ibos eh. Wala na magiging representative for the Indonesian. Sobrang bigat din ito for Fnatic Onyx dahil sila nga may hawak ng titulo ng defending champions. At good thing na pinoint out mo nga dito yung sitwasyon kung paano nga ba ang bigat or ano nga bang dapat gawin ng Fnatic Onyx para makasurvive pa. Requirement? Oo. 2. 2 points para umabot din tayo hanggang dulo, para extended ang ticket ng ating mga audience dito live sa ating Amazon Arena. At gusto ko lang sabihin, since elimination game, Kuya OSX, binigay na kay Kyrie ang Lancelot. Nilabas na ang Lancelot. Nagme-make sense din naman. Wala ring basta-bastang kayang umuli sa kanya dito. Kaya niyang i-dodge yung ultimate ng isang Ruby ni Cram at nasa kamay ni Kyrie Boy. Ang buhay nila ngayon sa Fnatic Onyx. Lancelot pick. Nagbabantayan mo ng lahat ng lanes. Respeto at nagiging maingat sa bawat bukbong. Handa mo yun, Kuya OSX. Bukbong na gagawin nila dito. Yes, Kuya Manjin. Last year, grabe yung ladder na climb ng Fnatic Onyx para maging champion. Nakita mo yung commercial, sabi ni Kiboy, no, not this time. Sabi niya, di ba, siya yung sumagot. Kasi siya rin ang MVP. Sabi niya, itutuloy namin ang laban. Iris na zone coming in mula kay Lutfi. LOT zone nga ang ginamit dito. Mukhang may gusto ang gawin ang Fnatic Onyx Suns. Nakuha nga siya, but Stormy, nakuha si Kyrie. Oh my At ang unang laban ng ating matutunghayan ngayon ay pwedeng maipit. May follow-up, Spear of Destruction. May follow-up si Innocent. Pwede pa nga rin pabuhay ni Sansa at Nicky Boy. Lutfi, hinahawakan na lang dito yung pagkakataon na hindi mahabol ang mga miyembro ng Fnatic Onyx. Lutfi, minamama pa rin. Hindi na may sustain. Buhay pa rin naman. Dalawang XP lane. Nagbabatuhan lang pero gusto atang i-secure. May hila. I'm offended. May dagdag na bawas pero mukhang mabubuhay ata. Hindi na may sustain mula kay Gram. Ang tindi naman ang lifesteal noon. Lutfi, sumubok din sa kanya. Anyway, Kuya OSX, ang dami nangyari doon. Ang dami mga nangyari cross-map play. Kung pwede lang natin isahin. Actually, kaya naman talaga. Kasi kung iisipin mong mabuti, ang ganda ng pasok ni Stormy na binanatan niya si Lancelot ni Kyrie. Ibig sabihin lamang na doon dapat ang SRG. Nung nag-ultimate si Innocent, medyo not worth. Gusto mo kasi kapag Moskov ka, pag nag-ultimate ka, pag sinabi nung host, casters pasok, papasok ka kapag pulado, yun nga lang, wala siyang napitas. Ang naging heal doon nung Selangor Red Giants, nung walang napitas si Kuya mo Vincent, Innocent, nag-transition lahat sa top lane para lumamang si Innocent. Mabawi ni Innocent yung trinable time niya. Napitas si Chewe. Off-cam kill na nakuha nila si Chewe. Kaya doon pa lumamang si Innocent. At kung titingnan mo, Harith yun. At babalik tayo ngayon sa focus ng gold lane. Ang ganda ng sinabi mo doon dahil nga ang ginagawa ng Selangor Red Giants playing on a macro and also the micro capability na pwede lang gawin sa Fnatic Onyx. Doon pa lang na nasabi mo na gusto nilang slowly shut down yung Harith na to. Dahan-dahan nilang titingnan kung ano nga bang pwedeng bigyan ng pressure. Slowly shut down the Harith at ang win condition, give Innocent the time of his life. Dapat hindi siya innocent dyan. Dapat guilty siyang lumakas.
pass. Yun yung kailangan nilang gawin. Kasi yun yung laging 50-50 mo sa isang Moskov eh. Kapag nag-ultimate yung Moskov, dapat may mapatay yun para worth it yung alis niya sa lane. Yeah. Yun nga lang, wala napatay kanina. So every time na lalaban dito ang Onyx, kailangan maging wary din sila dun sa ultimate ng Moskov. Kasi Harit Comp sila eh. Ibig sabihin ng Harit Comp, mamaya magsasama-sama na yan, naasa sila sa Zaman Force. Ngayon, second turtle. Round 2 na naman ha, mag-ultimate pa si Innocent dito. Sino may ginagawang zone out ni Yams? Yun na nga yung katanungan. Sino nga ba magzo-zone out dito? Pero wala mo nang alapit. Takes this objective once again. Pangalawang turtle para sa SRG. Hindi kailangan, Kuya OSX. Isipin mo mabuti, Kuya OSX. Ang SRG, Selangor Red Giants, naging matunog ang pangalan nila hindi lang dahil sa naging record-breaking performance nila sa MPL-MY, kundi maging ang pangalan nila sa mga team sa Pilipinas, maging sa mga team sa Indo. Kumbaga open secret naman sa mga teams to na maging sa Scream ang ganda ng performance nila. Kaya ang tanong ng lahat, yung mga Scream results ba nila, maita-transition ba nila into a live performance? Kasi pag Scream online lang yun eh. Yeah. Eh pag live nandito yung mga dapat hindi kakabado 20, yung mga aurahan. Kaya ba yun? Yun yung challenge ngayon sa SRG. Kaya ba nila tumapat? Sobrang tama ka doon. Zaman Force nila pag nga dito mukhang si Yams ata mapupunta sa patibong Ay! ng Fnatic Onyx pero buhay pa rin. May knock-up mula kay H6 pero Yams, siya unang makuha dito ni Lutpi at mukhang may go ang Fnatic Onyx para mag-counter play. Pero ngayon si Kram, aalis muna dito. Pwede naman may... Huli si Innocent! Innocent ata pwedeng mapanganib. Synchrovision, nag-chrono dash, si CW. Connect ang mismong passive ng Farsa at na-peel off nga doon ng Selangor Red Giants. May follow-up na kumuntik na nga kumunik. Ang Spear of Destruction. Pero okay lang. SRG, wala muna mapipitas doon. 4-2 is the score. Great movements coming out from Fnatic Onyx. Doon ka talaga lalaban sa loob ng Zaman Force in the penalty zone. At ang ganda nag-zone pa na Feather Death Strike. Pero yung piercing damage na meron yung Alpha. Sabay nandito na si Yams. Overload damage. Yams with a kill. Nakapag-counter go ang Selangor Red Giants dito. At mayroon pang switch na gagawin. Ibibigay nila kay Innocent yung switching sa baba. Kahit hindi nila mapita si Lutpi, goods pa rin yung farm ng SRG. Habang ang Fnatic Onyx mag-aabol ng bahagya at hindi nakakakuha ng snowball dito si Kyrie. Hindi pa siya sumasama sa laban, Kuya OSX. Oh my goodness, Selangor Red Giants just looking how they rotate quickly around the map. Hindi. Gusto ko talaga balikan kanina eh. Bakit nag-speed of destruction si Innocent kahit kulang sila sa damage? Ay, teka lang! CW falls down pero may Oh my nakapit G. si Kiboy para mag-bite tayo. Pero ang ginawa nga dito, tinawag ang mga ibang member ng Selangor Red Giants. Kyrie! Nako, nag-puncture ng Thorn Rose. Sinusubukang iwasan pero hindi na ata makakaiwas. Ginamit na ang Thorn Rose pero wala ata mawawala sa Selangor Red Giants. Tinawag na lahat ng taga-Malaysia. Kuya OSX. Malaysia, truly Asia. Marami ring Pinoy na nanonood dyan. Marami ding sumusuporta sa SR dyan. Nagkatawagan, maging yung buong Indonesian tinawag dito sa may bottom lane. Yun nga lang, ang problema, napalayo din kasi sila sa Tori. Tsaka yung Alpha, yung damage niyan, mamaliitin mo yan eh. Hindi mo alam mataas ang damage yan. Maging yung Ruby. Yung Ruby nakaka-bad beats niya nan, may lifesteal pa. Wala yung pakialam dun sa nararamdaman ng Tirista eh. Sobrang laki ng sustain ng Selangor Red Giants. Doon palang binibreakdown ko pala yung sinabi mo, Kuya Manjin, kahit sa damage na naipon ng Fnatic Onyx ngayon. Kailangan nila maging maingat dahil kulang nga kayang harapin ng SRG. Ang damage nila ngayon kahit sa mga team fights. Nagpakunat pa si Kuya Kyrie ha. Medyo maganda yung yung Thunderbelt. Then again, nabuhay pa. May nabuhay. Sino yun? Actually, si Kram mawawala pero si Seikis sa mga kakuha na turtle. Hinahabol nga ngayon ng Selangor Red Giants. Lutpi pa rin ang panganib. Ay, naku po, Kiboy! Inusunod na nakuha ng kill. May Spear of Destruction, may follow-up. Hindi ata papauin to isang membro. CW na naman na nakuha dito. Pangalawa na yan. Selangor Red Giants, Innocent with the double kill. Oh my G, 3-2. Innocent. Wala siyang spear dito pero nandito si Stormy. Here comes the Storm. Stormy, lilipat muna si Sans. Gilak Sans, hindi pa nag-activate sa laban na to. Then again, you need to respect the Alpha. Nahihirapan si kuya mo, Kyrie. Meron siyang gamit dito which is yung Thunderbelt. Pero I think hindi ganun ka-enough yung magiging proc ng true damage nun. Yes, medyo magiging makunat siya. Ibig sabihin, naasa sila dito sa damage ni Chewe at maging kay Sans. Ang problema, 0-4 si Chewe. Hindi siya nag-snowball talaga. Ibig sabihin, kayang-kaya siyang ikite dito ni Kuya mo Vincent, ni Kuya Innocent, na 2-0-5 na at malapit nang mabuo ang DHS. Mabubuo na yung Trinity. Ang hirap
ng ikil yan kung ikaw si Chewe. Kung iisipin mo yung naipon ni Innocent ngayon, titignan mo pala yung damage na nakita natin. Meron na nga DHS na nga available for Innocent. Buhay na nga ngayon ng SRG. And looking at the kills, Alpha ang nangunguna. Galing ni Seikis dito, wow. never back down, never what. At dahil dyan, Nagpupush. nagpo-push na ngayon si Innocent. Ang ganda sana ng Cupra na to, but the problem, it's not the Moskov. I really get the idea kasi kahit pa paano, withstand mo yung pag-blink-blink, kaya mong timingan yung pag-blink-blink ni Innocent dito bilang ikaw si Kiboy. But then again, ang problema kapag humaharap si Kiboy, binabanatan lang siya, tinutusok-tusok lang siya ng Alpha. Yun yung kapangyarihan ng Alpha eh. Yung Alpha na yan, meron pang secondary damage yan eh, yung robot-robot. Oo, may follow-up yun eh. Kasi ang maganda lang dito, continuous damage. Dahil na-mention mo nga, meron ng War Axe na rin. Yan lang ang kailangan yan, Warax. Tapos may damage reduction na siya. So in a way, ang dami pa rin tumangki sa SRG ngayon. Papakunat. Dapat si Fnatic Onic. Na kay Seikis. Seikis ang bola, mga kaibigan. With this Alpha. Kasi kumbaga pag napamulan niya lahat, mga lahat nilang buhay, goods na si Innocent eh. Kasi ang gagawin ni Innocent, tutusok-tusukin niya lang, tapos tumatagos yung tusok niya eh. Oh, Yung Moskov. May mga Huli si Yams. May nakita atang isa. Si Yams ata makukuha dito, hindi na ata nakaiwas. Fnatic Onic nakapitas, so walang Malicious. pwedeng humarap sa, o pwedeng lumikod sa Fnatic Onic. So, mainit. Namali si Yams ng pwesto dito. Kiboy pasok. Nagtapangan na. Ayun na nga. Nagkahilaan. Pumasok si Crab. Crab time. Siya lang mag-isa. Ito na mapagpawi ng Fnatic Onic. Oh no! Napaka-crucial ng Lord na ito. Kahit ito pa lang yung bandang unang Lord. Kasi medyo na isa-isa ang SRG. At mapapana na si Kai! Loot me is down though. Tingnan natin makuha ba nila Seikis to. Nandito ba yung Stormy? 2v4 situation. Nako po. Seikis will get Kyrie. Habang si Sans kayo makakuha ng Lord. Seikis! Kamuntikan pa makuha yung Lord. Tingnan natin magiging enough ba yung resources dito ng SRG. Habol. Crucial death though. Yams, gutom na. Babanatan si Sans. Ayan na nga tinawag na ang tropa. Gutom na ako. Kala niyo ba si Baloyski lang nagugutom? Sa Malaysia, ako rin nagugutom. SRG capitalizing. Sans na hindi bumalik muna at yung Y-Walk sobrang naging open for SRG. Sumortcut. Yung- Sumortcut. Hindi talaga napigilan na gusto na talaga kumuha ng pagbabawi doon. Ang problema lang, Ang galing ni Yams. sobrang taas ng damage ng SRG. Kaya anytime na pwedeng tumawag si Yams. Oo, tawag tropa. Felix. Yarichi. Kasi ang taas nila nakuha yung item eh. At saka ito pa OSX. Classic MLBB knowledge, Kuya OSX. Sa mga nagra-rank games, minsan, pwede mong i-give up yung level 1 Lord eh. Minsan lang ah. Kumbaga, pag may mataas yung damage mo, pag i-give up mo yung level 1 Lord, kaya mo kasing i-kill agad yun. Yun lang eh. Kaya tingnan mo, na-withstand lang nila. Ang problema, mababa pa yung death timers ng Selangor Red Giants. Nung medyo umaura-aura si Sans, alam nila, mahilig umaura si Sans. Oh. Kasi kapag naglalaban si Sans, imposibleng hindi umaura yan. Favorite niya umaura eh. Kumbaga sabi niya, aba hindi pa tapos eh, aaura pa ako. Sabi tuloy ni Yams, aura ka pala. Tawagin ko yung mga tropa ko, aura ka boy. Inaura ka boy siya eh. Mismo, hindi na nakabalik. Oo, yun yung problema. Na corner mismo doon ni Fnatic Onic. So tama ka doon, tinaaurahan lang talaga na Fnatic Onic. Oo, SRG. aura na si Sans doon eh. Kasi na naman, buhay pa si Stormy. Kung hindi ako nagkakamali, buhay pa si Stormy noon. Kung magpapanatan niya eh. Ang problema, kapag may chip kang kalaban, anytime, kapag dapat maging worrisome ka kapag loaded timers. Kasi anytime, pwedeng ipap yung ultimate Y-Walk shortcut. Easy Agad-agad. shortcut, di na sinunod yung Waze, hindi na sinunod yung Google Maps. Wala na. Rekta na. Sila mismo yung mapa. Oo, sila na yung mapa. So walang problema ang SRG kahit makuhaan nga dito na silang isa. Binabalikan ko pa rin iba yung pag-capitalize nila dito kahit kulang sila sa damage kanina, kahit kulang man sila sa skills, ibang klase yung umikot ng SRG para makapitalize kung saan pwedeng ma-pressure ang Fnatic Onic. Kailangan dito ng Fnatic Onic ng isang matindi mula kay Kiboy. Kumbaga kailangan niya na isigaw yung this is Kiboy. Kasi ang problema ko dito, Kuya OSX, pag si Chewe nag-ulti ng Zaman Force, napaka-basic lang naman ang kailangan gawin ni Kuya Kram. Hihilain mo lang si Chewe palayo doon sa Zaman Force. Offended. Mawawala yung drawing ng Zaman Force. Kaya kailangan ng Onic dito. Puso! Nahilan si Kyrie! I'm offended! Innocent! Nakuha doon si Kyrie! Ang ganda sana ng move ni Kyrie! Pero mas maganda yung box ni Kram! Oh my goodness! 30 seconds down! Si Kuya Kyrie ni-replay pa! The I'm offended! Crab time! Cram time talaga. Kahit mismo si Kyrie, nakikita natin sa replay. Ayan na nga yung replay, grabe. Alam mo, nag-cheer si Ark dun ha, nag-cheer si Ark. What a play mula kay Kram. Beautiful.
Beautiful MLB, beautiful Ruby play. Ang ganda ng nakita doon ni Kram, and that is just completely holding the borderline for SRG. Pero nga lang si Kram, siya nag-zone out dito. Krami. Nakuha na kaagad yung Lord. Ganun lang kabilis for SRG para makuha yung objective. Hindi talaga nakalapit ng Fnatic Onyx ngayon. Level 2 Lord na, Kuya OSX. Ibig sabihin, makukonfuse na yung Fnatic Onyx. Ano bang tatargetin nila? Yung Lord o yung Hero? Naku, tapos si Innocent nakamali, Epic Roars na. Physical penetration na mataas na itong nakikita nating levels of pwedeng i-buga sa Fnatic Onyx. Kaya kailangan nila maging maingat sa depensa pa lang. Ayan, item check muna tayo kung sino bang pwede humarap dito. Ang pwedeng umarap dito yung Cupra, yung Terisla, pero kasi tumatagos na yung damage output dito pare ng SRG. Kasi nga Alpha yan eh, yung Alpha parang melee na carry. Parang ganun ganun eh. na naman wala kay Kram. Another I'm offended play, pero ngayon gusto kumuha ni Kiboy ng isang set, pero hindi ata mapipigilan. Saman Force ha? Sela Goret Giants, si Saman Force nila pag nga dito, Spear of Destruction, hindi niya ko-connect. Tore lang ang Tori mo sagot. naman ng SRG. Kung katay, nakita mo yung mga tagos na yun pare, yung Sakit. The Quill of Quiescence, kung yun, Spear of Quiescence, kung basta yung passive. Kung may lahila na naman si Kram. It's Kram time talaga mula sa I'm offended play. Kiboy na sa backline, susubukan makakuha ng setup. Pero tatlo lang naiiwan sa Fnatic Onyx, pero SRG. Oh my God! Naku, dalawa na yan. Si Tapoli follow up, pero Zekis nakuha na rin. And SRG ang makakuha ng game na to. Hindi ako makapaniwala.